Mga kaibigan, pamilya, mga kapatid sa pananampalataya, magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon at handang makinig sa isang kwentong magbibigay ng pag-asa, inspirasyon, at marahil, ang sagot sa matagal na ninyong ipinagdarasal. Kung nararamdaman mo na may isang bahagi ng iyong buhay na tila buhol na buhol, isang problema na hindi na alam kung paano lulutasin, o isang sitwasyon na halos ibinubulong mo na sa sarili mo na imposible, kung ganoon, kasama kita ngayon. May isang lihim na dasal, isang matinding pananampalataya na nagbibigay ng lakas sa libo-libong puso sa buong mundo, isang koneksyon sa isang makapangyarihang tagapagkalag ng mga buhol sa ating buhay. Ang lihim na ito ay hindi bagong imbensyon. Ito ay isang tradisyon, isang paghingi ng tulong na nagpatunay na epektibo, lalo na sa mga kasong sinasabi ng mundo na wala ng pag-asa. Dito sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang Himalayan dasal sa berheng tagapagkalag ng mga buhol. At, ipapangako ko, kung susundin mo ang mga prinsipyong ibabahagi ko, kung buong puso mong tatanggapin ang mensahe, makikita mo ang pagbabago. Hindi lang sa iyong panlabas na sitwasyon, kundi lalo na sa loob ng iyong puso. Kaya simulan na natin. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang bawat salita ay may dalang kapangyarihan para sa iyo. Alam nyo ba, bago pa man tayo magsimulang humingi ng tulong, kadalasan ay nasubukan na natin ang lahat ng posibleng solusyon. Naubos na ang ating lakas, naubos na ang ating pag-asa, at minsan, naubos na rin ang ating paniniwala sa sarili. Naranasan mo na ba yon? Yung pakiramdam na nasa isang madilim na kalsada ka, at kahit saan ka lumingon, puro pader ang nakikita mo. Yung pakiramdam na ang bawat pinto ay nakasara, at ang bawat bintana ay walang liwanag. Kung ang sagot mo, nauunawaan kita ng buong buo. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam. Ang buhol ay maaaring iba-iba para sa bawat isa. Para sa ilan, ang buhol ay ang kanilang relasyon na tila unti-unting nawawala. Para sa iba, ito ay ang kanilang pinansyal na sitwasyon na tila hindi na umaangat. Para naman sa iba, ang buhol ay ang kanilang kalusugan, isang karamdaman na nagpapahirap sa kanila at sa kanilang pamilya. O kaya naman, ang buhol ay nasa loob mismo ng kanilang puso, isang matinding kalungkutan, isang galit na hindi maibaba, isang takot na hindi mapigilan. At minsan, lahat ng ito ay sabay-sabay na nangyayari, di ba? Tila isang malaking gulo, isang gusot na walang katapusan. Nakikita ko kayo. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat buhol na inyong pinapasan. At kung mayroon mang isang bagay na nais kong ipaalam sa inyo ngayon, ito ay, hindi na kailangang harapin ng mag-isa. Mayroon tayong sandata, mayroon tayong kasangga, isang inang handang tumulong sa atin. Pero bago natin talakayin ang kapangyarihan ng dasal na ito, gusto ko munang maintindihan nyo ang konsepto ng buhol sa buhay natin. Ano ba talaga ang buhol? At bakit tila mas mahirap kalagan ng ilan kaysa sa iba? Isipin mo ang buhay bilang isang mahabang lubid. Sa simula, makinis ito, walang gusot. Ngunit habang tayo ay nabubuhay, habang tayo ay nakikipag-ugnayan sa mundo, habang tayo ay gumagawa ng mga desisyon, nagkakaroon ng mga maliliit na buhol. Yung iba madaling kalagan. Isang simpleng pagkakamali sa trabaho, madali mong naitama. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan sa kaibigan, madaling na pag-usapan. Pero may mga buhol na tila hindi lang simpleng knot. Ito ay masikip, matagal nang nakabuhol, at minsan, mas lalo itong humihigpit kapag pilit mong kinakalagan. Ang mga imposibleng kaso na ating kinakaharap ay kadalasang bunga ng malalaking buhol. Ano ang pagkakaiba? Ang malalaking buhol ay hindi lang basta problema. Ito ay problema na nakakonekta sa iba pang problema, isang gusot na tila nakakaapekto sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Halimbawa, ang buhol ng kawalan ng pera ay maaaring konektado sa buhol ng kawalan ng trabaho, na konektado sa buhol ng mababang self-esteem, na konektado sa buhol ng pagkabigo, at iba pa. Nakikita mo? Ito ay nagiging isang komplikadong sistema ng pagkakabuhol-buhol.
At alam mo ba, ang ating utak, ang ating isip, ay may sariling paraan din ng pagbuhol. Tinatawag natin itong limiting beliefs o mga paniniwalang naglilimita sa atin. Sinasabi natin sa ating sarili, hindi ko kaya, wala na akong pag-asa, ito na siguro ang tadhana ko. Ang mga kaisipang ito ay tila mga buhol din na humihigpit sa ating potensyal, nagpapababa sa ating kakayahan na makakita ng solusyon. Sinasara nito ang ating isip sa mga posibilidad, at pinipigil tayo na kumilos ng may pananampalataya. Kaya nga, mahalaga na maunawaan natin na ang pagkalag ng buhol ay hindi lang tungkol sa pagresolba ng problema sa labas. Ito ay tungkol din sa pagkalag ng mga buhol sa loob ng ating isip at puso. At doon papasok ang kapangyarihan ng dasal na ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong itanong sa'yo, ano ang pinakamalaking buhol na bumabagabag sa'yo ngayon? Isipin mo iyan, hawakan mo iyan sa iyong isip. Dahil sa dulo ng video na ito, hahanapin natin ang paraan para unti-unting kalagan iyan. Ito ay isang proseso at simula ito ngayon. Narinig mo na ba ang kasaysayan ng birheng tagapagkalag ng mga buhol? Ito ay isang debosyon na nagsimula pa noong ika-17 siglo sa Alemanya, sa isang simbahan doon. May isang pamilya na nasa matinding problema, na ang mag-asawa ay nasa bingit ng paghihiwalay. Sa kanilang desperasyon, lumapit sila sa isang pari, at ang pari ay nagmungkahi na ipanalangin nila sa mahal na birhen ang kanilang mga problema, na parang mga buhol na kailangan kalagan. Ang kanilang kasal ay nasa matinding pagsubok, puno ng mga gusot at hindi pagkakaunawaan. Ang pari, sa isang sagradong ritual, ay kinuhanan ng laso na ginamit sa kanilang kasal, na puno na ng mga buhol, at inilagay sa harap ng imahe ng mahal na birhen. Habang nagdarasal sila, nagkaroon ng milagro. Unti-unting kumalas ang mga buhol sa laso. At hindi lang iyon, ang kanilang kasal ay naisalba. Ito ay naging isang patunay na walang buhol na hindi kayang kalagan ng ating mahal na ina. Ang kwentong ito ay hindi lang basta kwento. Ito ay isang paalala na ang pananampalataya ay may kapangyarihang lumampas sa lohika at rason. At ang debosyon sa birheng tagapagkalag ng mga buhol ay lumaganap sa buong mundo, lalo na nang ipopularisa ito ni Pope Francis noong siya pa ay isang arsobispo sa Argentina. Libo-libo na ang nagpatunay sa bisa ng dasal na ito, sa pagiging epektibo nito sa pagharap sa mga imposibleng sitwasyon. Kaya nga, ang pag-aaral natin ngayon ay hindi lang basta teorya. Ito ay mayroong malalim na ugat sa kasaysayan ng pananampalataya at sa mga karanasan ng maraming tao. Pero, hindi lang ito tungkol sa pagdarasal ng isang dasal na paulit-ulit. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa neurosiyensya at psikolohiya sa likod ng pananampalataya at pagbabago. Ano ang ibig kong sabihin? Kapag tayo ay nagdarasal, lalo na ng buong puso, mayroong nangyayaring pagbabago sa ating utak. Ang ating utak ay hindi lang basta isang makina, ito ay isang kahanga-hangang biyaya na kayang mag-adapt at magbago. Kapag tayo ay nagdarasal, lalo na kung mayroon tayong malalim na emosyon, mayroong release ng mga neurotransmitters tulad ng dopamine at oxytocin. Ang dopamine ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng reward at motibasyon. Kapag nagdarasal tayo at nararamdaman natin ang pag-asa, o nakikita natin ang maliliit na senyales ng pagbabago, nagbibigay ito ng dopamine hit sa ating utak, na nagpapalakas ng ating pagnanais na ipagpatuloy ang pagdarasal at ang paghanap ng solusyon. Ito ay nagiging isang positibong cycle. Samantala, ang oxytocin ay ang love hormone o bonding hormone. Kapag nararamdaman natin ang koneksyon sa Diyos, sa mahal na birhen, o sa isang komunidad ng pananampalataya, nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad, pagtitiwala, at pagmamahal. Ito ang nagpaparamdam sa atin na hindi tayo nag-iisa, na mayroon tayong kasangga sa bawat laban. At ano naman ang papel ng storytelling sa lahat ng ito? Kapag nakakarinig tayo ng mga kwento ng pagbabago, ng mga himala, ng mga imposibleng kaso na nalutas, ang ating utak ay gumagawa ng isang bagay na tinatawag nating mirror neurons. Ibig sabihin, kahit hindi tayo ang direktang nakakaranas ng kwento,
nararamdaman natin ang emosyon ng karakter, naiisip natin ang sitwasyon, at mas nagiging bukas tayo sa posibilidad na mangyari din ito sa atin. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga testimonya ng pananampalataya. Nagbibigay ito ng blueprint sa ating utak para sa kung ano ang posible. Kaya, ang dasal sa Birheng Tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang basta isang ritual. Ito ay isang psikolohikal at neurolohiyang interbensyon na nagpapalakas ng ating pananampalataya, nagpapakalma ng ating sistema ng nerbiyos, at nagpapabukas ng ating isip sa mga solusyon na hindi natin nakikita dati. Ito ay nagiging isang active meditation, isang paraan para i-reprogram ang ating utak mula sa pagiging stuck, patungo sa pagiging solution-oriented. Ang unang hakbang sa Himalayan dasal na ito ay ang matinding pagkilala sa iyong buhol. Hindi sapat na sabihin mo, marami akong problema. Kailangan mong tukuyin ng malinaw, sa pinakamaliit na detalye, kung ano ang buhol na yan. Para itong isang detective. Kailangan mong alamin kung kailan ito nagsimula, ano ang mga sanhi nito, sino ang mga sangkot, at paano ito nakakaapekto sa iyo at sa iyong buhay. Isulat mo ito kung kaya mo. Ang pagsusulat ay isang napakalakas na tool dahil nilalabas nito ang mga ideya at damdamin mula sa iyong isip at ginagawa itong konkrete, tangible. Kapag nakikita mo ang buhol na nakasulat, mas madali mong mauunawaan ito. Mas madali mong haharapin ito. Ang pagkilala sa buhol ay hindi nangangahulugang pagiging negatibo. Ito ay pagiging makatotohanan. Hindi mo kayang ayusin ang isang problema kung hindi mo alam kung ano yon. Ito ay parang isang doktor na hindi kayang gamutin ang pasyente kung hindi niya alam ang sakit. Kaya, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang pangalan ng buhol na ito? Ano ang mukha nito? Ano ang pakiramdam nito? Kapag nakuha mo na ang sagot, mayroon ka ng punto ng panimula. Pagkatapos ng matinding pagkilala, ang ikalawang hakbang ay ang pagtanggap. Ito ay isang kritikal na bahagi na madalas nating nilalampasan. Ayaw nating tanggapin na may problema tayo. Ayaw nating tanggapin na nasa isang imposibleng sitwasyon tayo. Gusto nating magkunwari na okay lang ang lahat, o gusto nating sisihin ang iba sa ating mga problema. Ngunit ang pagtanggap ay ang unang hakbang patungo sa pagbabago. Ibig sabihin nito, humihinto ka sa paglaban sa katotohanan. Sinasabi mo sa iyong sarili, okay, ito ang aking sitwasyon ngayon. Hindi ko gusto ito, ngunit tatanggapin ko ito bilang simula ng aking paglalakbay patungo sa solusyon. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugang pagiging matalino. Kapag tinanggap mo ang buhol, nawawala ang kapangyarihan nito na guluhin ang iyong isip at damdamin. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan na kailangan mo para makahanap ng solusyon. Isipin mo, kapag may buhol ka sa isang lubid, hindi mo ito kayang kalagan kung patuloy kang lumalaban, kung patuloy kang nagagalit sa buhol. Kailangan mong maging kalmado, kailangan mong suriin ito ng mabuti, at kailangan mong tanggapin na nandoon ito. Ngayon, mayroon akong isang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Kwento ito ni Mang Tonyo, isang mangingisda sa isang liblib na probinsya. Ang buong buhay niya, pagiging mangingisda lang ang alam niya. Ngunit dumating ang isang bagyo na sumira sa kanyang bangka, ang kanyang tanging pinagkakakitaan. Sa edad niya na 50 at wala na siyang ibang alam gawin, naramdaman niya na tila buhol na buhol ang kanyang buhay. Imposible na para sa kanya ang bumangon muli. Nagalit siya sa Diyos, nagalit siya sa dagat, nagalit siya sa kanyang sarili. Ayaw niyang tanggapin na nawala ang lahat. Ngunit isang araw, habang nakaupo siya sa tabing dagat, nakarinig siya ng isang matandang babae na nagdadasal sa Birheng Maria. Hindi siya relihiyoso sa simula pero na-curious siya. Lumapit siya at narinig niya ang matandang babae na nagsasabi, "Mahal na ina, kalagan mo po ang buhol ng kawalan ng pag-asa sa aking puso. Kalagan mo po ang buhol ng takot sa aking kinabukasan." Naisip ni Mang Tonyo, buhol? Kawalan ng pag-asa. Ito ba ang nararamdaman ko? Sa unang pagkakataon, kinilala ni Mang Tonyo ang kanyang buhol,
ang kanyang kawalan ng pag-asa, at ang kanyang pagkakakulong sa iisang paraan ng pamumuhay. At sa sumunod na araw, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagalit. Tahimik lang siyang umupo at tinanggap niya ang katotohanan, wala na siyang bangka. Ito ang simula ng kanyang pagbabago. Hindi pa siya nagdarasal sa birheng tagapagkalag ng mga buhol noon, pero nagsimula na ang proseso sa kanyang puso. Ang pagkilala at pagtanggap ang pundasyon. Kapag nagawa mo na ang dalawang hakbang na yan, ang ikatlong hakbang ay ang matinding pananampalataya. Dito papasok ang kapangyarihan ng dasal. Ang pananampalataya ay hindi lang basta pag-asa. Ito ay isang matinding paniniwala na kahit hindi mo pa nakikita ang solusyon, alam mo na darating ito. Ito ay isang paniniwala na mayroon kang mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa'yo, na mayroon kang isang ina na handang makinig at tumulong. At dito, sa puntong ito, magsisimula tayong magdasal ng Himalayan dasal sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Pero bago tayo dumako sa aktwal na dasal, gusto kong i-emphasize na ang pananampalataya ay hindi isang one-time event. Ito ay isang proseso. May mga araw na malakas ang iyong pananampalataya, at may mga araw na nanghihina ka. At okay lang iyon. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Ang mahalaga ay patuloy kang lumalapit, patuloy kang nagdarasal, at patuloy kang naniniwala. Ito ang susi. Ang dasal sa birheng tagapagkalag ng mga buhol ay isang serye ng mga panalangin, isang nobena, na karaniwang ginagawa sa loob ng 9 na araw. Ngunit kahit isang beses mo lang itong idasal ng buong puso, mayroong nangyayaring pagbabago. Ito ay hindi magic. Ito ay isang koneksyon sa divine, isang aktibong pagtawag sa tulong na nagpapagana ng iyong kalooban at nagpapabukas ng mga pintuan ng mga posibilidad. Narito ang balangkas ng dasal na ito, at ipapaliwanag ko ang bawat bahagi para mas malalim ang inyong pag-unawa. Unang bahagi, Dennis Pagsamo. Dito tayo lumalapit sa mahal na birhen ng may pagpapakumbaba at kumpletong tiwala. Sinasabi natin sa kanya ang lahat. O mahal na Birheng Maria, birheng tagapagkalag ng mga buhol, na puno ng grasya ng Diyos, sa iyo po ay idinaraing ko ang lahat ng aking problema, ang lahat ng buhol na gumugulo sa aking buhay, sa aking isip, at sa aking puso. Ikaw na inang mapagmahal, na tinanggap mo ang lahat ng pasakit sa buhay mo, alam mo po ang kahulugan ng paghihirap. Alam mo po ang bigat ng pasan. Humihingi po ako ng iyong tulong, ng iyong pamamagitan, sa Diyos Ama na siyang lumikha ng lahat. Ipinapaubaya ko po sa iyo ang lahat ng aking mga buhol. Pangalawang bahagi, Dene pagtukoy ay buhol. Ito ang kritikal na bahagi kung saan natin tinitukoy ang mga buhol na ating kinikilala kanina. Hindi ito generic na panalangin. Ito ay personal. Mahal na ina, narito po ang mga buhol na matagal nang gumugulo sa aking buhay, ang buhol po ng aking pinansyal na problema, na tila hindi na natatapos. Ang buhol po ng aking relasyon sa aking pamilya asawa kaibigan, na puno ng hidwaan at hindi pagkakaunawaan. Ang buhol po ng aking kalusugan, na nagdudulot ng sakit at pangamba. Ang buhol po ng aking kawalan ng trabaho direksyon sa buhay. Ang buhol po ng aking takot, galit, at kawalan ng pag-asa. Ang buhol po ng aking nakaraan, na patuloy na bumabagabag sa akin. Pangatlong bahagi, Dene paghiling. Dito ka humihingi ng tulong at pamamagitan. O mahal na ina, sa iyong mapagpalang kamay, idinudulog ko po ang bawat buhol na ito. Sa iyong matamis na ngiti, kalagan mo po ang bawat isa. Alam ko po na walang imposible sa iyo, sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo. Hinihiling ko po ang iyong pamamagitan upang ang bawat buhol ay makalag, upang ang bawat gusot ay maayos, at upang ang bawat kalungkutan ay mapalitan ng kapayapaan at pag-asa. Hinihiling ko po na gabayan mo ako sa mga hakbang na dapat kong gawin, sa mga desisyon na dapat kong gawin, upang makatulong sa pagkalag ng mga buhol na ito. Ipakita mo po sa akin ang daan. Pang-apat na bahagi, Dene pagtitiwala, pasasalamat.
Ito ang mahalagang bahagi na nagpapakita ng iyong kumpletong pananampalataya. Nagpapasalamat po ako, mahal na ina, dahil alam ko po na dinidinig mo ang aking panalangin. Nagtitiwala po ako sa iyong kapangyarihan at pagmamahal. Nagpapasalamat po ako sa mga biyayang ibinuhos mo na at sa mga biyayang ibubuhos mo pa. Amen. Ang dasal na ito ay hindi lang basta salita. Ito ay isang proseso ng paglabas ng iyong mga pasanin, pagkilala sa iyong mga kahinaan, at pagtitiwala sa isang kapangyarihang mas mataas kaysa sa iyo. Kapag nagdarasal ka, lalo na ng buong puso, isipin mo na inilalagay mo ang bawat buhol sa mga kamay ng Birheng Maria. Isipin mo na isa-isa niyang kinakalagan ang mga ito. Visualisahin mo. Ang pag-visualize ay isa ring napakalakas na tool na nagpapatibay ng iyong pananampalataya at nagpapalakas ng iyong koneksyon. Ngayon, balik tayo kay Mang Tonyo. Matapos niyang mapakinggan ang matandang babae, nagsimula siyang magdasal, kahit hindi niya gaanong alam ang dasal na iyon. Nagsimula siyang magdasal ng kanyang sariling bersyon, nagkukwento sa mahal na birhen ng kanyang mga problema. At alam niyo ba? Dahil sa pagkilala at pagtanggap niya sa kanyang buhol, at sa kanyang pananampalataya na mayroong magtutulong sa kanya, nagsimula siyang makakita ng mga solusyon. Hindi siya agad nagkaroon ng bagong bangka. Ngunit may isang kapitbahay na nag-alok sa kanya ng trabaho sa kanilang bukid, kahit hindi niya ito linya. Tinanggap niya. At doon niya nakilala ang iba pang mangingisda na nawalan din ng bangka, at nagtulungan sila upang makapagbuo ng isang bagong bangka, ng dahan-dahan. Ang buhol ay hindi agad nawala, ngunit unti-unti itong nakalad. Ang imposible ay naging posible dahil sa pananampalataya at pagkilos. Dito, mga kaibigan, gusto kong magbigay ng isang napakahalagang punto. Ang dasal ay hindi lang basta paghihintay ng himala. Ang dasal ay nagpapabukas ng ating puso at isip para makita ang mga himala na nasa paligid natin, at para kumilos tayo ng may pananampalataya. Ang Diyos at ang mahal na Birhen ay hindi lang nagbibigay ng isda, tinutulungan din nila tayong matutong mangisda, o mas tamang sabihin, tinutulungan nila tayong makita ang mga kailangan natin para mangisda. Kaya, habang ikaw ay nagdarasal, hayaan mong ang iyong pananampalataya ang maging gabay mo. Hayaan mong ang iyong pananampalataya ang maging lakas mo. At hayaan mong ang iyong pananampalataya ang magbukas ng iyong mga mata sa mga pagkakataon, sa mga tao, at sa mga ideya na makakatulong sa iyo. Ang mga pattern interrupts sa iyong buhay, yung mga biglaang pagbabago ng sitwasyon o kaisipan na tila hindi mo inaasahan, ay maaaring mga sagot na sa iyong panalangin. Minsan, akala natin ay masamang balita ang isang pangyayari, pero sa kalaunan, ito pala ang nagbukas ng daan para sa mas magandang oportunidad. Kaya maging mapagmasid ka. Para mas maging epektibo ang dasal na ito, kailangan din natin ang tinatawag na emotional anchoring. Ano ito? Ito ay ang pag-ugnay ng isang positibong emosyon sa dasal na ito. Sa tuwing magdarasal ka, isipin mo ang kapayapaan, ang pag-asa, ang pagmamahal na nararamdaman mo kapag nakakaramdam ka ng koneksyon sa divine. Hawakan mo ang isang rosaryo o isang maliit na rebulto ng Birhen. Ang physical object na iyan ay magiging ni-anchor mo. Sa tuwing hahawakan mo iyan, automatic na marirecall ng iyong utak ang pakiramdam ng pananampalataya at pag-asa na naugnay mo dito. Ito ay isang simpleng teknike pero napakalakas ng epekto. At habang tayo ay nagpapatuloy, may isang bagay pa akong gustong ibahagi. Ang mga buhol na ating kinakalagan ay hindi lang para sa ating sarili. Ito ay para din sa mga tao sa paligid natin. Kapag nakalaya tayo sa ating mga buhol, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Nagiging liwanag tayo sa kanilang kadiliman. Naaalala mo si Mang Tonyo? Nang unti-unting nakalag ang kanyang mga buhol, naging inspirasyon siya sa kanyang komunidad. Marami ang lumapit sa kanya, nagtatanong kung paano niya nagawa. At doon niya ibinahagi ang kanyang karanasan, ang kanyang pananampalataya, at ang kanyang pagkalapit sa mahal na Birhen.
Kaya nga, ang iyong paglalakbay patungo sa pagkalag ng mga buhol ay hindi lang para sa'yo. Ito ay para sa kabutihan ng lahat. Ngayon, mi-share ako sa inyo ng isang bagay na madalas kong sinasabi sa mga kaibigan at pamilya ko, ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa buhol na kinakaharap mo. Kung titignan mo ang buhol, madali kang masisiraan ng loob. Pero kung titignan mo ang sarili mo, kung titignan mo ang kapangyarihan ng Diyos at ng mahal na birhen na kumikilos sa iyo, makikita mo na mayroon kang lakas na lampasan ang lahat. Hindi ka nilikha para maging ordinaryo. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. At ang bawat buhol, bawat hamon, ay isang pagkakataon para mas lumakas ka, mas lumalim ang iyong pananampalataya, at mas lumabas ang iyong tunay na potensyal. Marahil ay iniisip mo, paano kung sinubukan ko na ang lahat? Paano kung nagdasal na ako ng paulit-ulit at wala pa ring nangyayari? Ito ay isang valid na tanong, at maraming tao ang nararamdaman ito. Ang sagot ay nasa dalawang bahagi. Una, minsan, ang sagot ay hindi ay paraan na ating inaasahan. Minsan, ang solusyon ay nasa pagbabago ng ating perspektiba, o nasa isang pagkilos na hindi natin naisip. Kaya nga, kailangan nating maging bukas. Handa kang makakita ng solusyon sa mga hindi inaasahang paraan. Pangalawa, minsan, ang timing ng Diyos ay hindi ang ating timing. Minsan, kailangan pa nating dumaan sa isang proseso ng paglago, ng pagkatuto, ng pagpapalakas ng ating loob, bago dumating ang ating himala. Kaya nga, ang dasal na ito ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng gusto mo. Ito ay tungkol din sa pagiging handa para sa gusto mo. Ito ay tungkol sa pag-transform ng iyong sarili sa isang tao na kayang humarap sa mga buhol, kalagan ng mga ito, at pagkatapos ay lumabas na mas malakas. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. May kwento ulit ako sa inyo. Kwento ito ni Elena, isang nesi na matagal nang pinoproblema ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang kanyang mga anak ay nag-aaway, ang kanyang asawa ay nawalan ng trabaho, at ang kanilang bahay ay nasira dahil sa baha. Tila sunod-sunod ang mga buhol. Umiyak siya ng umiyak sa gitna ng kanyang trabaho. Naisip niya, ayoko na. Susuko na ako. Ngunit isang gabi, may nakita siyang isang post online tungkol sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niya. Hindi siya masyadong relihiyoso pero naisip niya wala namang mawawala. Nagdasal siya ng novena at sa bawat araw, mas nagiging personal ang kanyang panalangin. Inilista niya ang bawat buhol mula sa pinansyal na problema, sa relasyon ng kanyang mga anak, sa kalusugan ng kanyang asawa. At nangyari ang himala. Hindi isang bigla ang solusyon. Pero unti-unti. Una, nagkausap ang kanyang mga anak at nagkaayos. Pangalawa, may nag-offer ng part-time na trabaho sa kanyang asawa, na unti-unting nakatulong sa kanilang pinansyal. Pangatlo, may isang charitable institution na tumulong sa pag-aayos ng kanilang bahay. Ang bawat buhol ay unti-unting nakalas, hindi sa isang iglap kundi sa isang proseso ng pananampalataya at pagtitiwala. Nagpapatunay ito na kahit anong laki ng buhol, mayroong pag-asa. Mayroong solusyon. Mahalaga ito, mga kaibigan. Mahalaga na tandaan natin ito. Ang pagkalag ng mga buhol ay nangangailangan din ng tinatawag na radical self-compassion. Minsan, ang pinakamahirap kalagan na buhol ay ang buhol na bumubulag sa ating sarili. Ang buhol ng pagiging kritikal sa sarili, ng pagiging masyadong mahigpit sa ating mga pagkakamali, ng pagbaba ng tingin sa ating sariling halaga. Kailangan nating matutong maging mabait sa ating sarili, na patawarin ang ating sarili sa mga pagkakamali, at na mahalin ang ating sarili kahit ano pa ang ating pinagdadaanan. Tandaan mo, ikaw ay nilikha sa imahe at wangis ng Diyos. Mayroon kang mahalagang halaga. Mayroon kang layunin. Ang iyong paglalakbay ay hindi madali, ngunit hindi ka nag-iisa. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay narito, handang tumulong, handang gumabay, at handang makinig sa bawat hinaing ng iyong puso.
Kaya, ilabas mo ang iyong mga buhol. Huwag mong itago. Huwag mong ikahiya. Sa paglabas mo ng iyong mga buhol, nagsisimula ang proseso ng pagkalat. Gusto kong i-challenge kayo. Simula ngayon, araw-araw, kahit 5 minuto lang, maglaan ka ng oras para magnilay, para magdasal sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol. Kung kaya mo, isulat mo ang iyong mga buhol. Kung may rosaryo ka, hawakan mo ito habang ikaw ay nagdarasal. At habang ikaw ay nagdadasal, palakasin mo ang iyong pananampalataya. Maniwala ka na dinidinig ang iyong panalangin. Maniwala ka na mayroong solusyon, gaano man ito kahirap, gaano man ito tila imposible. At ito pa ang isang bagay. Ang mga buhol na ito ay minsan, nagiging pagkakataon para mas lumalim ang ating koneksyon sa Diyos. Minsan, kailangan natin ng isang matinding hamon para mas hanapin natin siya. Kaya, tingnan mo ang iyong mga buhol hindi bilang sumpa, kundi bilang isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa himala. Isang pagkakataon para sa pagbabago. Isang pagkakataon para mas lumapit ka sa iyong tagapaglikha. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Alam kong napakahalaga ng bawat salita na lumabas sa video na ito. At alam ko na bawat isa sa inyo ay may daladalang buhol sa puso. Kaya't bago natin tuluyang tapusin ang video na ito, gusto kong mag-iwan ng isang pangako. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang iyong pinakamagandang bahagi ay hindi dumarating. Ang iyong lakas ay mas malaki kaysa sa iyong mga pagdududa. Ang iyong pag-asa ay mas maliwanag kaysa sa anumang kadiliman. May isang tao akong kilala, si Andrea. Maraming taon na siyang walang trabaho. Mayroon siyang napakalaking pamilya at wala siyang mahanap na matinong trabaho. Ang kanyang mga ipon ay unti-unting nauubos. Naramdaman niya na wala nang patutunguhan ang kanyang buhay. Nagsimula siyang magdasal sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol araw-araw, humihingi ng trabaho. Sa kanyang panalangin, hindi lang siya humihingi ng trabaho, humihingi rin siya ng kapayapaan, ng lakas, at ng pagtitiwala. At sa kanyang pagdarasal, isang araw, may nag-chat sa kanya sa Facebook. Isang lumang kaibigan na hindi niya matandaan kung saan niya nakilala. Nagtanong kung may alam siyang taong kayang mag-manage ng isang maliit na negosyo online. Agad siyang nag-volunteer. Wala siyang karanasan sa online business, pero naramdaman niya na ito ang sagot sa kanyang dasal. Sinubukan niya. Nag-aral siya. Nagtiwala siya. At sa loob lamang ng ilang buwan, hindi lang niya napaunlad ang negosyo ng kanyang kaibigan, nakapagtayo pa siya ng sarili niyang maliit na online business. Ang buhol ng kawalan ng trabaho ay nakalad, at ang buhol ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang bagong simula. Ang kwento ni Andrea ay isang paalala na ang mga sagot sa ating dasal ay hindi laging dumadating sa paraan na ating inaasahan. Minsan, ito ay dumadaan sa mga hindi inaasahang pinto, sa mga hindi inaasahang tao, at sa mga hindi inaasahang oportunidad. Kaya nga, kailangan nating panatilihin bukas ang ating isip at puso. Kailangan nating maging mapagmasid sa mga palatandaan, sa mga pagkakataon, at sa mga random acts of kindness na maaaring ang sagot na sa ating dasal. Sa totoo lang, ang bawat buhol na ating kinakaharap ay isang pagkakataon para mas palakasin ang ating pagkatao. Ito ay parang isang muscle. Kung hindi mo ito gagamitin, hindi ito lalakas. Ang bawat hamon ay nagpapalakas sa ating espiritu, nagpapalalim sa ating pananampalataya, at nagpapabukas ng ating puso sa mas malalim na koneksyon sa divine. Kaya, sa halip na matakot sa mga buhol, yakapin mo ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Isipin mo na ang bawat buhol na kinakalagan mo ay isang medalya ng karangalan, isang patunay na ikaw ay matatag, na ikaw ay may pananampalataya, at na ikaw ay kayang lampasan ang lahat. Mayroon tayong tinatawag na mental resilience. Ito ay ang kakayahan nating bumangon muli pagkatapos ng bawat pagsubok. At ang dasal na ito, ang debosyon sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol, ay isang napakalakas na tool para palakasin ang iyong mental resilience.
Kapag alam mong mayroong mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa'yo, mas madali kang bumangon. Mas madali kang maniwala na may pag-asa. Mas madali kang kumilos ng may tapang. Kaya, sa huling pagkakataon, gusto kong imbitahan kayo na lumapit sa birheng tagapagkalad ng mga buhol. Ilagay mo ang lahat ng iyong mga buhol sa kanyang mga kamay. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Handa siyang tumulong. Handa siyang makinig. At handa siyang kumilos. Kung ang mensaheng ito ay nakapagpagaan sa iyong pakiramdam, kung ito ay nakapagbigay ng kahit kaunting pag-asa sa iyong puso, isulat mo sa comment section ang iyong pinakamalaking buhol. Hindi mo kailangang magbigay ng detalye kung ayaw mo. Isulat mo lang, kinakalagan ko ang buhol ng. Ito ay isang affirmation, isang deklarasyon ng pananampalataya, at isang paraan para makapagbigay ng inspirasyon sa iba. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood ngayon. Masaya akong malaman kung gaano kalaki ang ating pamilya dito na sama-samang nagdarasal at lumalago. Malaking tulong iyan para sa akin para makagawa pa ng mga mas nakaka-transform na content para sa ating lahat. Ngayon, ating pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng isang panalangin. Handa ka na bang magdasal kasama ako? Huminga ka ng malalim. Ipikit mo ang iyong mga mata kung komportable ka. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong dibdib. At buksan mo ang iyong puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na Birheng Maria, aming inang mapagmahal, Birheng tagapagkalad ng mga buhol, lumalapit po kami sa iyo ngayon, nang may pagpapakumbaba at lubos na pagtitiwala. Ikaw na inang mapag-aruga, na nakaranas ng matinding pagsubok, alam mo po ang aming pinagdadaanan. Sa iyo po ay idinudulog namin ang lahat ng mga buhol sa aming buhay, ang mga gusot na tila imposibleng kalagan. Idinudulog po namin sa iyo ang buhol ng nabumabagabag sa aming isip, sa aming puso, at sa aming kaluluwa. Ang buhol ng takot, ng kawalan ng pag-asa, ng kalungkutan, ng sakit, ng pagkabigo, at ng pag-aalinlangan. Ang buhol ng aming nakaraan na hindi pa namin nakakayanan. Ang buhol ng aming kinabukasan na puno ng pangamba. Ang buhol ng aming relasyon na puno ng hidwaan. Ang buhol ng aming pinansyal na sitwasyon na puno ng kakulangan. Mahal na Ina, sa iyong mapagpalang kamay, inilalagay po namin ang bawat isa sa mga buhol na ito. Hinihiling po namin ang iyong makapangyarihang pamamagitan sa iyong anak na si Hesukristo, upang ang bawat buhol ay makalad. Upang ang bawat gusot ay maayos. Upang ang bawat imposible ay maging posible. Ikaw po ang aming pag-asa, ang aming patnubay, ang aming tagapagkalad. Gabayan mo po kami, Inang Birhen, sa bawat hakbang, sa bawat desisyon. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon, ng karunungan upang makakita ng solusyon, at ng pananampalataya upang hindi kami kailanman sumuko. Tulungan mo po kaming makalaya sa mga limitasyon ng aming isip, sa mga takot na nagpapahirap sa aming puso. Ipakita mo po sa amin ang daan patungo sa kapayapaan, sa kagalakan, at sa pagbabago. Mahal na Ina, kami po ay nagpapasalamat sa iyong walang sawang pagmamahal, sa iyong walang hanggang awa, at sa iyong patuloy na pamamagitan. Nagtitiwala po kami na dinidinig mo ang aming panalangin, at ang bawat buhol ay unti-unting makakalad ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Kami po ay naniniwala na mayroon kang plano para sa amin, isang plano ng pag-asa at kinabukasan. Patuloy mo po kaming kukupin sa iyong balabal ng proteksyon, at ilayo mo po kami sa lahat ng kapahamakan. Ipagkaloob mo po sa amin ang biyaya ng isang malalim na pananampalataya, ng isang pusong mapagmahal, at ng isang kaluluwang puno ng kapayapaan. Sa ngalan ni Jesus, ang iyong anak, at ng aming Panginoon. Amen. Mahal na Birheng tagapagkalad ng mga buhol, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, tandaan niyo po, ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Ang inyong pinakamagandang bahagi ay hindi dumarating. At hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito.
Patuloy tayong manalig, patuloy tayong magdasal, at patuloy tayong kumilos ng may pananampalataya. Kung gusto mong mas palalimin pa ang iyong pananampalataya at makatanggap ng mas marami pang mga mensaheng tulad nito, huwag kalimutang isubscribe ang channel na ito at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa pagpapalakas ng ating loob, pagpapalalim ng ating pananampalataya, at paghahanap ng mga solusyon sa mga hamon ng buhay. At kung mayroon kang kakilala, kaibigan, o pamilya na alam mong nangangailangan ng mensaheng ito, na may buhol na pinoproblema, paki-share po ang video na ito sa kanila. Ang pagbabahagi ng pag-asa ay isa ring uri ng panalangin. Maraming salamat po sa inyong oras. Patuloy po tayong maging instrumento ng pag-asa at pagmamahal sa mundo. Naway pagpalain kayo ng Diyos at gabayan ng mahal na birheng tagapagkalad ng mga buhol sa lahat ng oras. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mahal ko kayong lahat.